Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Nais ng China na magkawatak-watak ang mga Pilipino upang tuluyang humina ang puwersa ng bansa sa pagiit natin ng karapatan sa West Philippine Sea. Ito ang pahayag ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro. Sa ibang pahayag naman ay sinabi ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na ang bansang China ay nagbayad ng mga trolls at vloggers para magpakalat ng mga fake news upang sirain ang kredibilidad ng mga organisasyon gaya na lamang ng AFP. Kaya dapat na maging mapanuri ang mga Pilipino at dapat na paniwalaan lamang kung ano ang totoo. Hindi lamang sa bansa ginagawa ng China ang pagpapakalat ng maling impormasyon kundi sa buong mundo. Likewise, they're also planting disinformation within the country in order to weaken the political will and unity of this country. Kaya kailangan po nagkakaisa po tayo dito kung tayong maniniwala sa disinformation po ng China. While we talk about territorial defense and we're looking outward, we also have to look inward. At hindi lamang kami, dapat lahat tayo, bantayan natin. Baka na-infiltrate na tayo sa ating bansa. We might be infiltrated already. And we see this in our schools, in our businesses. Magkaiba rin ang sinasabi ng China sa mga aksyon nito sa West Philippine Sea. Naniniwala sina Browner at Teodoro na plano na talagang angkinin ng China ang Ayungin Shoal at ang kabuuan ng West Philippine Sea base na rin sa kanilang mga nagiging pagkilos at aksyon. Gaya na lamang ng pagpupumilit nito na matanggal ang BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Gusto nilang kunin yung Ayungin. In fact, yung Sikatuna Shoal, which is only 60 nautical miles away from Palawan, nandun na yung kanilang Navy. Pag umaandar yung ating Unayza May, pagdating sa Sikatuna Shoal, meron kaagad naka-shadow na Navy. Nagtatago sila doon. People's Liberation Army Navy. Maliwanag po, hindi tayo nakikipagdigmaan sa China. Pinoproteksyonan lang natin ang atin sa ilalim ng international law. At bawal nila pong sakupin ito iba pong mga teritoryo na kanilang claim na taliwas po sa lahat ng norms ng international law. Taliwas ang narrative nila. Pagkatapos ng nangyaring pagbangga ng China sa mga barko ng Pilipinas sa nakalipas na rotational and resupply mission, nangangamba ang Armed Forces of the Philippines na lalo pang tumindi ang pagiging agresibo ng China sa mga susunod pang pagkakataon. Imagine crossing the path of a vessel that's moving forward. That's very dangerous. Dapat hindi ginagawa yon. In fact, bawal nga yun eh. Bawal na bawal yun sa maritime rules, na ikakat mo yung path ng isang barko. So, that's why we're worried na baka mag-escalate pa ito. Ang pagpapakalat ng China ng mga vloggers na naghahatid ng maling mga impormasyon laban sa Pilipinas ay isa na naman sa kanilang taktika upang makaangat sila sa atin pagdating sa pag-aagawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Isa sa kanilang ipinapakalat ngayon ay ang tungkol sa paggamit lamang umano ng Amerika sa Pilipinas upang maging dominante ang Estados Unidos maging sa Asia. Hindi umano ipinapakita ng Amerika ang tunay nitong layunin sa Pilipinas dahil puro lamang umano mabubuti ang ipinapakita sa bansa. Sa huli umano ay Amerika lamang ang makikinabang at maiiwang talunan ng Pilipinas. Sa kabila ng pagkakablock ng YouTube sa China kung saan hindi nila maa-access ito sa kanilang bansa, akalain mong nagamit pa din nila ang YouTube upang gawing instrumento ng kanilang layunin ng pagpapakalat ng mga maling balita para sa ikaaangat ng kanilang bansa. Nagbabayad sila ng mga influencers at vloggers upang magpakalat ng maling impormasyon. Kung matatandaan, una ko nang nabanggit noon sa mga nauna ko ng video kung paano gayahin ng China ang lahat ng nais nila
na nagsisimula sa mga made in China na mga produkto. Makikita natin ang mga made in China sa napakaraming mga produkto na nasa halos lahat ng bansa sa mundo. Ganito kalawak ang narating ng kanilang mga produkto. Pero ang Facebook, YouTube, Google at Amazon ay hindi hinahayaan ng China na makapasok sa kanilang bansa. Kung titignan ay may tuturing itong one-sided trading. Hinayaan ng China na maging madali lamang ang paglabas ng kanilang mga produkto sa kanilang bansa at makapasok ito sa napakaraming mga bansa, subalit pinigilan naman nila ang ibang mga bansa na magpasok sa kanila ng ibang produkto o serbisyo, at ang kanilang mas malalang ginawa dahil sa pinagbawalan nila ang mga ito na makapasok sa kanilang bansa ay kinopya na lamang nila ito at gumawa ng sariling bersyon gamit pa din ang kanilang sariling teknolohiya. Sa ngayon, pinalitan ng China ang YouTube at gumawa ng Youku. Pinalitan ng Amazon at gumawa ng Alibaba. Ang kanilang Google ay Baidu at ang kanilang Facebook ay Weibo. Mahahalata na kinopya ng mga ito ang halos buong konsepto ng mga social media platforms na ito at gumawa sila ng mga clone para lamang mapigilang makinabang ang ibang mga bansa sa kanila. Kahit ano atang lumabas na bagong gamit ay makikita mo din ang clone nito sa China. Mapag-gadgets man yan hanggang gamit sa bahay ay meron silang copycat. Sa totoo lang ay hindi tama ang pangungopyang ito, subalit ang diktador ng gobyerno ng China ay hinayaan lamang ang mga kumpanya sa kanilang bansa na gumaya ng mga produkto at pinoprotektahan pa sila ng gobyerno. Gumagamit din ang China ng tinatawag na economic dumping. Ito ay ang pag-e-export nila ng kanilang sariling gawang produkto sa napakamurang halaga na nakakaengganyo naman sa ibang mga bansa at tatangkilikin ito upang mapagkakitaan. Siyempre, sa mga negosyante na nais talagang kumita, kukuha sila ng produktong ibebenta mula sa napakamurang halaga lamang. At sino ang makikinabang noon kundi ang bansang China? Kaya nga nariyan ang Divisoria, Baclaran, Shopee, Lazada at kung ano-ano pang mga tindahan na nagtitinda ng kung ano-ano mga produkto mula sa China, at ang mas malala pa dito ay matatalo ang ating mga lokal na produkto. Ayon sa nakuhang datos ng mga eksperto, karamihan sa mga vloggers na ito na binabayaran umano ng China ay nakabase din naman sa China. Gumagawa sila ng video sa paraan na tatangkiligin ito ng mga manonood habang sinisiraan nila ang ibang mga bansa gaya na lamang ng Pilipinas. Dahil nga sa nakablock ang YouTube sa China, ang mga vlogger na nakabase sa naturang bansa ay hindi nakakatanggap ng anumang kita mula mismo sa YouTube. Subalit dahil sa tulong ng Multi-Channel Networks o MCN, ito ay isang Special Influencer Management Agency na silang gumagawa ng mga professional user-generated content, at sa tulong din ng ahensyang ito, nagagawa ng mga vlogger na nakabase sa China na kumita pa din sa kabila ng pagkakablock ng YouTube sa bansa. Dahil dito, mas marami ngayon ang tumatangkilik sa paggawa ng mga content na may propaganda ng CCP dahil sa proteksyon mula sa MCN at sa kinikita nila mula sa YouTube. Ang pagsuporta ng mga MCN sa mga influencers at vloggers ay nagiging malaki din ang tulong pagdating sa pag-viral ng kanilang mga videos. Madalas kasi na ang mga bagong video at active na mga YouTube channel ang kadalasang lumalabas sa search engine algorithms ng YouTube, kaya mabilis para sa kanila ang mag-trending. Dahil sa dami ngayon ng mga tao na aktibo sa mga social media platforms gaya ng YouTube, nakitang mabisang paraan ito ng China upang ipakalat sa buong mundo ang kanilang propaganda. Tinarget ng China ang nasa milyong-milyong mga nanonood ngayon sa sikat na platform na YouTube. Sa kabila ng pagiging black nito sa kanilang sariling bansa, nagagawa nila ito habang naitatago ng CCP at napoprotektahan nila ang kanilang mga content creator, influencer at mga vloggers. Sa mga nakalipas na taon ay pinagtuunang pansin ng China ang pagdevelop nila ng kanilang global network mula sa kanilang mga news agencies, websites at mga social media accounts upang palawakin ang kanilang propaganda. Hindi pa rin natatapos ang panghaharas ng China nang muling banggain ng Chinese vessels ang dalawang barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa report ng National Task Force for the West Philippine Sea, bandang alas 6:04 ng umaga nang banggain ng barko ng China Coast Guard na CCGV 5203 ang resupply boat ng Armed Forces of the Philippines na Unaiza Mayo 2 sa Ayungin Shoal. Nagsasagawa ng rotation at resupply mission ng naturang barko ng AFP sa BRP Sierra Madre nang mabangga ito ng vessels ng China
Coast Guard na CCGV 5203. Ayon sa NTF-WPS, ang pagharang ay nangyari 13.5 nautical miles silangang-hilagang silangan kung saan naroroon ang BRP Sierra Madre. Sa kabila nito, tagumpay pa rin ang resupply mission sa BRP Sierra Madre. Nanindigan naman ang CCG na legal ang kanilang pagharang sa mga barko ng Pilipinas na umunoy illegal na nagdadala ng illegal construction materials sa BRP Sierra Madre. Hindi pa rito natapos dahil Philippine Coast Guard vessel naman na MRRV 4409 ang sinalpok ng Chinese Maritime Militia vessel na CMMV 00003. Dahil dito'y kinondena ng NTF-WPS ang aksyon ng China Coast Guard sa vessel ng Pilipinas. Ayon sa task force, ang pagbangga sa mga sakyang pandagat ng Pilipinas ay patuloy sa pagbaliwala ng China sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea at ang 2016 Arbitral Award. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!